Ang pelikulang ito ay umiikot sa isang vigilante na matapos patayin sa isang massacre ng mga crime mafia at gang ang buong pamilya niya, sinimulan niya ang madugong paghihiganti sa bawat gangster at crime syndicate sa buong syudad ng New York. Magagawa niya kayang ubusin ang lahat ng kriminal na umaaligid sa lungsod? Alamin natin sa pelikulang pinamagatang Punisher Warzone. Nagsimula ang pelikula sa pagpapakita ng isang lalaking nagngangalang Billy Rossotti na kasalukuyang nakipag-meet up kay Don Gaetano Cesar, isang mobster na kanyang boss. Dahil sa konting hindi pagkakaunawaan sa pagitan nila, nagkaroon ng mainit na pagtatalo sina Billy at Cesar at muntik nang magdulot sa pagdanak ng dugo. Sa kabutihang palad, ang kanang kamay ni Billy na nagngangalang Nicky Donatelli ay nagawang pakalmahin ang hidwaan sa pagitan nila at pakalmahin si Cesar. Pagkatapos umalis na sina Billy at Nicky habang si Cesar at kanyang mga tauhan ay makikitang masayang naghahapunan. Hindi nagtagal, isang lalaking nagngangalang Frank Castle ang pumasok sa tirahan ni Cesar at pinatay ang lahat doon, pati na si Cesar. Samantala, dalawang pulis na nagmo-monitor sa sitwasyon sa labas ng tirahan ni Cesar ang nakarinig ng putok ng baril mula sa loob ng bahay kaya dali-dali silang pumasok para tingnan ang sitwasyon. Ang isang pulis na nagngangalang sa Fiote ay hindi sinasadyang masalubong si Frank na papaalis na pagkatapos patayin si Cesar at ang lahat ng kanyang mga tauhan. Tinutukan niya ng baril si Frank gayunpaman nang malaman niyang si Frank Castle pala ang lalaki, siya pa ang humingi ng paumanhin at bukod pa doon ay iniabot niya rin ang susi ng kanyang sasakyan para mabilis makatakas si Frank. Pagkatapos sinuntok ni sa Fiote ang sariling ilong at umaktong binugbog daw siya ni Frank at nakatakas. Samantala sa ibang lugar, tatlong lalaki na miyembro ng Urban Free Flow Gang ang bumisita kay Billy sa kanyang punong tanggapan. Ang tatlong lalaki pala ay mga drug courier na madalas inuutusan ni Billy dahil sa kanilang abilidad. Sa kabilang banda, lingid sa kaalaman ni Billy at ng kanyang mga alapores, nakapasok na pala si Frank doon at napatay ang ilang tauhan ni Billy na nagbabantay sa labas. Napatay ni Frank ang iba pang alapores ni Billy at hindi sinasadyang napatay din niya si Nicky, na lumalabas na isa palang undercover agent ng FBI. Nagkaroon ng shootout sina Frank at Billy bago aksidenteng nahulog si Billy sa isang glass crushing machine na nagdulot sa kanya ng kahindik-hindik na anyo. Bagamat malubhang nasugatan ang kanyang mukha, himalang nakaligtas pa rin si Billy. Matapos patayin ni Frank ang lahat ng tauhan ni Billy, dali-dali siyang umalis doon. Kinabukasan sa libing ni Nicky Donatelli, si Paul Budjansky, isa ring FBI agent na kapartner ni Nicky, ay mukhang galit na galit sa kanyang senior na si Agent Miller na siyang nagtalaga kay Nicky sa isang mapanganib na misyon na kinasasangkutan ni Billy Rossotti at ng kanyang mga kilalang alapores. Gayunpaman, sinabi ni Miller na hindi niya inaasahang papatayin ni Frank Castle ang lahat ng alapores ni Cesar, kabilang si Billy Rossotti at ang kanyang mga tauhan. Pagkatapos ay inaliw ni Paul ang nagluluksang asawa ni Nicky na si Angela at ipinangako sa kanya na huhulihin niya si Frank Castle na pumatay kay Nicky. Si Frank pala ay dumalo din sa libing ni Nicky mula sa malayo at binisita ang puntod ng kanyang pamilya na nandoon din. Naalala ni Frank ang mga masasakit na alaala ng pagmasaker sa kanyang pamilya na nagpahirap sa kanya ng labis at ang naging dahilan ng lahat ng mga aksyong vigilante na ginagawa niya sa ngayon. Pagkatapos noon, pumunta si Paul sa lokal na istasyon ng pulisya, kung saan kinwestiyon niya ang walang kakayahan na pagganap ng pulisya sa pag-aresto kay Frank Castle na binan sa gang The Punisher, na palaging kumikilos bilang vigilante sa nakalipas na 4 na taon. Nagkaroon ng mainit na debate sa pagitan ng pulis at ni Paul, hanggang sa iminungkahi ni sa Fiote na makipagtulungan si Paul sa isang pulis na nagngangalang Martin Soap na nagsasagawa ng serye ng mga pagsisiyasat na may kaugnayan kay Frank Castle. Ipinaliwanag ni Martin kay Paul na si Frank Castle ay dating miyembro ng Special Forces na nawalan ng asawa at anak na babae na pinatay ng mafia. Matapos ang pagkamatay ng kanyang pamilya, inialay ni Frank ang kanyang buhay sa paglaban sa krimen sa kanyang sariling paraan at hindi pagsunod sa mga patakaran ng sinuman dahil mayroon siyang prinsipyo na hindi lahat ng mga kriminal ay nakakakuha ng parusang nararapat sa kanila, kaya't pinarurusahan niya sila ayon sa kanyang sariling paraan na para sa kanya ay patas. Samantala sa ibang lugar, ibinunyag ni Frank sa kanyang kaibigan, isang lalaking may palayaw na microchip, na pinatay niya ang isang inosenteng ahente ng FBI. Labis na nakukonsensya si Frank, lalo na nang malaman niyang may asawa at anak na babae ang FBI agent na napatay niya. Naiintindihan ni Frank ang kanilang nararamdaman sa ngayon dahil naranasan niya rin ang ganitong pakiramdam. Inihanda ni Microchip ang mga armas at kagamitan na kailangan ni Frank.
Si Microchip ay isang napaka-maaasahang impormante ni Frank. Sinusubukan niyang aliwin si Frank, ngunit sinabi ni Frank na wag na siya nitong alalahanin at bayaan na munang mag-isa. Sa kabilang banda, si Billy ay nakakuha ng impormasyon mula sa kanyang mga tauhan tungkol sa tunay na pagkakakilanlan ni Nikki Donatelli na isang FBI agent. Hindi lang iyan, sa lahat ng oras na ito, lahat ng pera mula sa pinagbentahan ng droga ay itinago din ni Nikki. Ang isa sa mga tauhan ni Billy na nagngangalang Pitsy ay nagsabi na alam niya ang address ng tahanan ni Nikki at naniniwalang ang pera ay marahil nakatago lang sa bahay ni Nikki. Pagkatapos noon, may pumasok na doktor at tatanggalin na sana ang benda na nakatakip sa mukha ni Billy. Pero sinabi ng doktor na wala ng paraan upang maibalik pa sa dati ang mukha ni Billy kahit operahan pa ito dahil labis ang pinsalang tinamo ng kanyang mukha. Ang kanyang tauhan na si Ink ay hindi mapigil ang masuka nang makita ang kalunos-lunos na itsura ni Billy. Pagkatapos ay sinita ni Pitsy si Ink at pinagalitan dahil sa pagiging mapangahas nito sa kanilang boss. Pagbalik nila sa silid, pinatay ni Billy ang doktor dahil sa hindi pag-opera sa kanyang mukha. Sa daan, ipinaliwanag ni Billy ang kanyang plano kay Ink at Pitsy na bawiin ang kanyang pera kay Nikki at patayin si Frank Castle. Pero sinabi ng kanyang tauhan na hindi ganon kadali patayin ang binon sa gang The Punisher. Gayunpaman tugon ni Billy na magagawa nila ito kung magtutulungan sila ng kanyang kapatid. Lumipat ang eksena at ipinakita ang kapaligiran sa isang silid ng paggamutan sa mental hospital, kung saan si Jim, ang nakababatang kapatid ni Billy, ay isang bilanggo doon at ginagamot ng lalaking nurse. Si Jim ay isang mapanganib na psychopath at napakabagsik kung saan kailangan nila siyang gapusin ng mahigpit upang pigilan siya sa pagwawala. Hindi nagtagal, si Billy at kanyang tauhan ay pumasok doon at agad na pinalaya si Jim. Tila nagulat si Jim sa malaking pagbabago ng mukha ng kanyang kapatid ngunit sa tingin niya ay mas gusto niya pa ito dahil mas nakakatakot at mapanganib si Billy sa kanyang bagong hitsura. Matapos tuluyang makalaya mula sa kanyang pagkakagapos, brutal na pinatay ni Jim ang nurse bilang ganti sa malupit na pagtrato sa kanya. Pagpasok nilang apat sa isang hotel, gulat at nalungkot si Billy nang makita ang refleksyon niya sa salamin. Dahil dito inaliw siya ni Jim at nangakong tutulungan siyang makapaghiganti kay Frank Castle. Binasag din ni Jim ang lahat ng salamin doon para gumaan ang pakiramdam ni Billy. Kinagabihan, pumunta si Frank sa bahay ni Nikki para makipagkita kay Angela. Sinubukang humingi ng tawad ni Frank sa pagpatay kay Nikki at binigyan ng pera si Angela bilang paghingi ng tawad. Gayunpaman, tinutukan lang ni Angela ng baril si Frank at itinaboy siya palabas ng kanyang bahay. Sa ibang lugar, makikita si Billy at kanyang mga alapores na nakikipagpulong sa isang drug lord na nagngangalang Cristo. Sinadyang insultuhin ng isa sa mga tauhan ni Cristo ang mukha ni Billy na ikinagalit ni Billy at agad niya itong pinatay. Muntik nang magkaroon ng away sa pagitan nila, ngunit nagawa ni Cristo pakalmahin ang tensyon at humingi ng tawad kay Billy. Sa huli ay nagkasundo sina Billy at Cristo na magsagawa ng transaksyon sa pantalan sa lalong madaling panahon. Kinabukasan, pinuntahan ni Frank si Microchip sa bahay nito para sabihin sa kanya na siya ay magre-retiro na bilang Punisher at aalis sa bayan. Subalit tumutol si Microchip at pinaalam kay Frank na si Billy Rasotti ay buhay pa at siguradong maghihiganti sa kanya, kaya tumanggi si Frank na magretiro at determinadong patayin muna si Billy pati lahat ng tauhan nito. Gumawa sila ng diskarte ni Microchip kabilang ang isang lalaking nagngangalang Carlos na tauhan ni Microchip. Inihayag ni Carlos kay Frank ang tungkol sa mga tauhan ni Billy na sina McGinty at ang gang nito na nagbabalak magsagawa ng isang pagnanakaw. Sa kabilang banda, nagpasya si Paul na makipagtulungan kay Martin upang mahuli si Frank. Nang gabing iyon, si Frank, na alam na ang kinaroroonan ni McGinty at ng gang nito, ay sumugod doon at pinatay sila. Nalaman ni Frank mula kay McGinty ang planong paglusob ni Billy sa bahay ni Nikki kaya labis siyang nag-alala para sa kapakanan ni Angela at sa anak nito. Pagkatapos pinatay na ni Frank si McGinty. Ngunit kasabay nito, si Paul at Martin na naroon din ay namataan si Frank kaya sinugod nila siya. Pagkatapos ay nagkaroon ng matinding away sa pagitan ni Frank at Paul bago tuluyang naibagsak ni Frank si Paul. Pero lumalabas, paka na lang ito ni Paul para mahuli si Frank. Hiniling ni Frank kay Paul na palayain siya dahil sa oras na ito, si Billy at kanyang mga alapores ay papunta sa bahay ni Angela upang kunin ang perang pinagbentahan ng droga na itinago ni Nikki, kaya kailangan niyang mailigtas sina Angela pati ang anak nito. Gayunpaman, hindi ito pinansin ni Paul at patuloy na pinusasan si Frank.
Sa ibang lugar, nakarating na ang grupo ni Billy sa bahay ni Angela at kaagad nila iginapos si Angela pati anak nito. Tinanong ni Billy kay Angela kung nasaan ang perang pinagbentahan ng droga na itinago ng kanyang asawa. Ngunit sinabi ni Angela na wala siyang alam tungkol dito. Habang iniinteroga ni Billy si Angela, si Jim naman ay gumagawa ng kaguluhan sa pamamagitan ng pagsira ng mga kagamitan sa bahay. Narinig ng dalawang pulis ang komosyon na nagkataong nagpapatrolya sa lugar. Nang dumating ang mga pulis sa bahay ni Angela, pareho silang brutal na pinatay ni Ink at Jim. Si Angela, na natakot at nag-aalala tungkol sa kaligtasan ng kanyang anak, ay sinabi na ang kanyang yumaong asawa ay may safe sa kanilang silid at sinabi ang code ng safe. Sa kabilang banda, sa wakas ay nakarating na si Paul sa harap ng bahay ni Angela at hiniling kay Martin na bantayan si Frank na nakaposa sa likurang upuan habang si Paul ay susubukang pumasok sa loob. Pagkapasok ni Paul, hiniling ni Frank kay Martin na palayain siya at lumalabas na si Martin pala ang espiya ni Frank sa mga pulis. Sa loob ng bahay, inaasahan na ni Ink at Pitsy ang pagdating ni Paul at binyantaan siyang huwag gagawa ng anumang pagkakamali kung ayaw niyang mapatay si Angela at anak nito. Samantala, galit na galit si Billy nang matuklasan niyang walang laman ng safe. Dahil dito nagwala ang dalawang magkapatid sa loob ng silid na sinira ang lahat ng kagamitan doon. Nang marinig ito, tinanong ni Pitsy si Ink na suriin ang itaas na palapag. Ngunit pagkatapos, lumitaw si Frank at agad pinatay si Ink. Sinamantala ni Paul ang pagkakataong kunin ng baril at papatayin na sana si Pitsy, ngunit inunahan na siya ni Frank at nagmadaling kinuha si Angela at kanyang anak na babae. Bumaba sina Billy at Jim mula sa itaas at naabutan nila si Paul kaya nagkaroon ng palitan ng putok sa pagitan ni Paul at ng baliw na magkapatid. Sa kabutihang palad naubusan ng bala ang magkapatid kaya sa huli ay nagawa silang arestuhin ni Paul at Martin at pagkatapos ay dinala sila sa istasyon ng pulisya. Samantala, dinala ni Frank si Angela at anak nitong babae sa kanyang hideout kung saan binigyan niya ang anak ni Angela ng ilang mga laruan ng kanyang anak na babae upang pasayahin ang bata. Dinala sina Billy at Jim sa punong tanggapan ng FBI kung saan inaalok silang dalawa ni Agent Miller ng kalayaan basta't handa silang tulungan ng FBI na mahuli si Cristo at ang gang nito. Wala namang pag-aatubiling pumayag ang magkapatid. Pagkatapos ay tumungo sina Billy at Jim sa pantalan para makipagdeal kay Cristo kung saan naghahanda na pala ang mga FBI agent na tambangan si Cristo at ang gang nito. Dahil tinulungan ni Billy at Jim si Agent Miller na mahuli si Cristo, sa wakas ay pinalaya silang dalawa. Hindi lamang iyon, nagbigay din si Agent Miller ng impormasyon sa kanila tungkol kay Microchip na malapit na kaibigan ni Frank Castle. Sa ibang lugar, ipinaalam ni Carlos kay Frank na hindi niya nakita si Microchip ngayon sa buong araw. Nang marinig ito, hiniling ni Frank kay Carlos na bantayan si Angela at anak nito habang pupunta siya sa bahay ni Microchip. Gayunpaman, pagkarating niya doon, natagpuan ni Frank ang ina ni Microchip ay brutal na pinatay at hindi niya mahanap kung nasaan si Microchip. Nagmadaling bumalik si Frank sa kanyang hideout, kung saan tumambad naman sa kanya si Carlos na lubhang nasugatan at napagtanto na si Angela at anak nito ay dinukot ni Jim. Lumalabas na nung umalis si Frank kanina ay sakto namang pagdating ni Jim at inatake nito si Carlos. Hiniling ni Carlos kay Frank na tapusin ang kanyang pagdurusa kaya napilitang barilin siya ni Frank. Tila plano ni Billy at Jim na gamitin si Microchip, Angela at anak nitong babae bilang pain para akitin si Frank at mapatay nila siya. Si Frank ay nakipagpulong kay Paul, kung saan sinabi sa kanya ni Paul na sina Billy at Jim ay pinalaya. Sa pagkakataong ito, hiniling ni Paul kay Frank na gawin na nito ang sariling paraan upang tapusin ang baliw na magkapatid alang-alang sa kaligtasan ni Angela at anak nito. Dagdag pa niya na tutulungan niya si Frank at sumang-ayon naman si Frank ngunit sinabi kay Paul na isantabi muna nito ang kanyang trabaho bilang isang ahente ng federal kung gusto niyang tulungan siya. Samantala, makikita sina Billy at Jim na pumunta sa isang bar kung saan sila ay nagre-recruit ng ilang gangster at hinimok silang lahat ng paghihiganti laban kay Frank Castle. Habang sinusubaybayan ni Frank ang hideout ni Billy at Jim na binabantayan ng husto ng kanyang armadong mga alapores, binisita ni Paul ang ama ni Cristo na si Tiberio. Nag-alok siya na makipagtulungan para makaganti kay Billy, ang lalaking nagpakulong kay Cristo. Pumayag si Tiberio sa alok ni Paul bilang ganti sa pagkakulong ng kanyang anak. Nang gabing iyon, si Tiberio at ilan sa kanyang mga napiling alapores ay bumisita sa lugar ni Billy, na nagpanggap na mga mersenaryo na tutulong din daw sila upang patayin ang The Punisher. Samantala, ipinakita ang bihag na sina Microchip, Angela,
at anak nito sa isang silid sa gusali. Inutusan ni Tiberio ang kanyang mga alapores na salakayin ang mga tauhan ni Billy nang silang lahat ay nasa loob na ng gusali. Habang nagaganap ang barilan sa ibaba, pumasok si Frank sa gusali mula sa itaas at nagawang patayin ang ilan sa mga tauhan ni Billy. Ngunit pagkatapos, dumating si Jim at nagkaroon ng matinding labanan sa pagitan nila. Pero sa huli ay hindi pa rin umubra si Jim sa taglay na husay ni Frank kaya napilitan siyang tumakas at bumalik sa silid kung saan naroon ang mga hostage. Si Billy ay itinutok ang kanyang baril kay Microchip, habang itinutok naman ni Jim ang kanyang baril kay Angela at sa anak nito. Si Frank ay nahaharap sa dalawang pagpipilian kung saan dapat siyang pumili sa pagitan ng kanyang matalik na kaibigan o si Angela at anak nitong babae kung sino ang ililigtas niya. Nagwika si Microchip na piliin si Angela at ang bata at bayaan na siyang mamatay. Sa wakas ay pinili nga ni Frank na iligtas si Angela at anak nito at isinuko ang pagkamatay ng kanyang matalik na kaibigan na pinatay ni Billy. Matapos patayin si Jim, galit na sinugod ni Frank si Billy, binugbog siya hanggang mamatay at pinatay siya sa napaka-brutal na kamatayan. Matapos mapatay ni Frank si Billy at mailigtas si Angela, hiniling sa kanya ni Paul na umalis na kaagad dahil paparating na ang mga pulis upang arestuhin siya. Pagkatapos ay niyakap ni Angela si Frank at sinabing napatawad na niya ito sa kanyang pagkakamali. Nang magkasamang lumabas sina Frank at Martin, sinubukan ni Martin na kumbinsihin si Frank na isuko ang kanyang pagiging vigilante pagkatapos niyang mapatay ang bawat kriminal sa bayan. Gayunpaman, mabilis na nagbago ang isip ni Martin nang bigla siyang hold upin ng isang magnanakaw.